Dalawang Pinay ultramarathoner ang nagtala ng record kamakailan sa larangan ng pagtakbo. Pero ang lalong mas kahanga-hanga sa kanilang tagumpay ay ang kanilang misyon na makalikom ng pondo para sa mga tinutulungan nilang charities dito sa ating bansa. Manunulat sa isang pahayagan dito sa Pilipinas si Joy Rojas. Si Beth Shoho naman, executive sa isang TV network. Magkaiba man ang mundong ginagalawan, may pagkakatulad sa kanilang hilig. Gusto ko lang talaga tumakbo, and my idea or my runner's high, kung tawagan niyo yan, is to bring myself physically from one place to another. For me, that's such a real treat. At alam niyo bang ang kanilang mga paa, dinadala sila kung saan nila nais marating. Sa katunayan, malayo na ang nararating ngayon ng dalawang Pinay na ito. Umabot na rin sila sa ibang bansa. Pero bago pa sila nakatakbo sa ibang bansa, nagsimula muna sila sa Pilipinas. Noong 2005, tumakbo si Joy mula Davao City hanggang Pagudpud, Ilocos Norte na may 1,196 kilometers sa loob lamang ng 46 na araw. Siya ang tinaguriang kauna-unahang babaeng nakaikot sa buong bansa ng tumatakbo. Sa sobrang fulfillment and tuwa ko sa takbo, I felt that I still had a long run left in me. Parang hinahanap ko pa rin to be on the road again. Si Beth Shoho naman, bata pa lang ay hilig na talaga ang outdoor sports. Pero nang masubukan ang ultramarathon, hindi na raw niya iniwan ang sport na ito. Nagtayo na siya ng sariling team na may 3 pang miyembro at tinawag niya itong Pinoy Ultra Runners. Kasabay nito ang kanyang pangarap na makasali sa Oxfam Ultramarathon sa ibang bansa. Ang Oxfam ay isang global non-government organization o NGO na direktang tumutulong para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na bansa. Ma-attract ka dun sa kanyang advocacy kasi parang hindi ka lang sumasali sa isang physical activity, tumutulong ka pang magbago or makapagpaunlad ng isang community. Pero bukod sa pagtakbo, pangarap din ni Joy at Beth ang ilagay ang pangalan ng Pilipinas sa international arena, kung saan mas makikilala ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng pagtakbo. The idea really was to run across America, to look for places to run, and although I have to say, if I had to be known for something, that's a nice thing to be known for. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan ng sakit na tuberculosis si Joy. Matapos magpagaling, hindi siya natinag. Several years ago, I contracted TB, and that was my way naman of giving back. Pangarap na finish line naman ng grupo ni Beth ang 102-kilometer Oxfam Walk Against Poverty and Climate Change sa Hong Kong. Sa ultramarathon na ito, makakalikom ng pondo para sa emergency relief projects para sa mga bansa sa Africa, Asia at China. Yung epekto ng global warming are already impacting a lot of Asian countries. Kamukha ng sa Pilipinas po, alam natin yung nangyari ng Ondoy at saka Pepeng. Pero alam din ba natin na may flooding din sa Bangladesh at saka sa Pakistan? Ang pagnanais ni Beth at Joy na makatulong sa kapwa ang naging inspirasyon nila para makarating sa kanilang finish line. Hindi naging madali para kay Joy na ituloy ang planong tumakbo sa Amerika. Di biro ang layong 5,000 kilometers mula Los Angeles papunta sa 16 pang states ng Amerika. Lalo na't may stress sa kanyang left pelvis, bagay na nagpapahirap sa kanyang tumakbo ng matagalan. Pero gaya ng nauna niyang sakit na tuberculosis, hindi ito naging hadlang para ihinto ni Joy ang kanyang plano. So I figured it would be such a great disservice to all these people who helped us get to where we are if I just said, it's too painful, I'm going to stop. And I really knew that I would never be able to do it again. It was just so hard to get us to that point. To quit, I knew that we would, I would never get a chance to do it again. Kaya't nang matuloy, ibinuhos talaga ni Joy ang lahat ng kanyang lakas. At habang nasa daan, hindi raw niya malilimutan ang mga taong nagpapalakas ng kanyang loob.
Bugunot sila sa bulsa nila, tapos they'd shake your hand and then they'd slide in some money and they go, pambili mo ng tsokolate. So for me, that's the most touching. Samantalang si Beth naman, kinailangang makalikom ng sapat na pondo para makaalis papuntang Hong Kong. Bukod pa sa todo-todong training, may requirement din na 7,000 Hong Kong dollars worth of pledges na magsisilbing donation sa Oxfam. Kaya't naisipan niyang gamitin ang kanyang Facebook account para ikampanya ang kanyang pagtakbo. Hanggang sa nahigitan pa ng kanyang team ang minimum amount ng pledges. So, nagtatanungan kami, anong gagawin natin doon sa extra pondo na naipon natin? Sabi ko, bigay natin lahat yan kasi, you never know. It will go a long way talaga. At matapos ang 169 days, narating din ni Joy ang finish line. Tinakbo niya ang 16 na states ng Amerika at natapos ang proyektong magbibigay ng pondo para sa kanyang mga kababayang higit na nangangailangan. Maraming salamat po kay Miss Joy Rojas. Sana naman sa susunod po niyang proyekto, maalaala pa rin niya ang Philippine Heart Center because she's one of those who made Philippine Heart Center popular in other countries. What if for a change naman, I could run for somebody else, for other people. So it's a very good and satisfying feeling. Sulit din daw ang pagod ni Beth at ng kanyang team dahil natapos nila ang 100-kilometer trail sa loob lamang ng 30 hours and 10 minutes imbes na 48 hours. Sinigurado rin daw nilang makikilala sila bilang mga Pilipino dahil ganun sila ka-proud sa ating bansa. Tinahi namin yung Philippine flag sa sombrero, sa shirt, sa backpack namin. We made sure na nakikita yung ating bansa doon sa suot namin, di ba? Proud kami to show na nandito kami, Pilipino kami, tumutulong kami. We're taking part in an international sporting event and we're proud to represent our country. And at the same time, gusto rin naming ipakita sa mga iba't ibang nationalities doon na ang Pilipino, mahusay yan. Pinagmamalaki kong maging Pinoy, hindi ko kinakaya at hindi ko tinatago. Sa ngayon, si Joy ang may titulong kauna-unahang Southeast Asian woman na nakatawid ng 16 na states sa Amerika. Habang si Beth naman at ang kanyang grupo ang tanging all-Filipino team na nakapagtapos ng ultramarathon sa Hong Kong. Ang ultra running pwedeng maging means talaga to call attention to a lot of things that need our attention and help. Pero ang tunay na finish line para kina Beth at Joy ang tuwa at pasasalamat ng mga taong makikinabang sa kanilang pinaghirapan. Iniisip na lang namin talaga na hindi para sa atin lang yung karerang ito. We are doing it for a lot of our friends and we are doing it for a lot of people who can benefit from it. Maraming paraan para tumulong sa ating kapwa. Gamit ang ating mga angking talento. Kailangan lang nanggagaling sa puso. Ito ang pinatunayan ni George, Joy at Beth sa kanilang mga kwento. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries. Imbes na 48 hours,